Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pagkwentuhan po natin uli si Atty. Libayan. Dito naman, pagkwentuhan natin kung paano twist ni Atty. Libayan ang mga issue papunta kay Rapi Tulfo. So, ipaliliwanag dito ni Banat Bay na kung paano ba tinitwist ito ni Atty. Libayan. Yung problema eh. 'Di ba sabi ko naman sa inyo, nung una nasa hulog pa yan si ano. Totoo po, nung una nasa hulog pa ho yan si Libayan until nung na-obsess na siya kay Tulfo. Nung na-obsess na siya kay Tulfo, any topic ipapasok niya si Tulfo. Arian May Galvez, salamat po. Hindi totoo, walang biro. Kunwari ang topic showtime, ipapasok niya si Tulfo. Dapat pati daw ang Tulfo paano naging malaswad? Nakita mo ba naghubad dyan si Tulfo? Nakita mo bang ginanon niya ng cake si Tulfo? Yung mga kasamahan niya dyan? Attorney Villamor, kayo ho ba ginanon nyo ng cake yung mga kasamahan nyo dyan? Parang wala naman ako nakitang ganon. Di ba? So, ibig lang sabihin nun, mukhang, hindi mukha talaga. Mukha talaga may sintu-sintu itong si Vlogger Libayan. Well, you know who you are. Para po sa mga netizens natin, hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya at baka i-follow nyo pa at makinhabang pa siya sa mga views ninyo. What I suggest is you follow my page at tingnan nyo po yung vlog na ilalabas namin doon in full reaction of his vlog. Ano? Ito. Ngayon, nag-counter argument naman itong si Libayan. Alam nyo kung anong counter argument niya? Kesyo daw, lumabas si Atty. Perdi Villamor dyan to promote his page o his channel. Hindi niya narinig yung unang bahagi na sinabi niyang, follow my page kasi nga ilalabas ko yung buong reaction ko. Kasi nga, ang babasahin lang doon ni Atty. Libayan, yung palalabasin niya na nagpo-promote ng page si Atty. Villamor. Di ba? Naghahabol lang din ng subscriber. Yun ang i-emphasize niya. So, parang ang nangyari nito, palalabas niya, nag-boomerang lang to kay Atty. Villamor, hindi sa kanya. Alam mo, sa mga ganyan diskarte, medyo matalino tong si Atty. Libayan, ha? Yung, yung kung paano niya iti-twist, kung paano magiging favorable sa kanya yung statement na ilalabas nung pinararatangan niya. Yung nga lang, hindi siya mubra doon kay Fiscal EJ sa debate kasi talagang nagmukha lang siyang doon. Sabi nga ni Banat Bay, nagmukha lang tae doon. Pero dito medyo nahihilot niya rito ng maayos yung pagkaka-deliver dito. Parang yung nga pinalalabas niya na nagpo-promote na ng page yun di ba? Kasi hindi ako pwede mag-react dito dahil nasa telebisyon. Naintindihan nyo? That's the reason why nag-promote si Atty. Villamor, not because he wants to promote, but because hindi siya pwedeng ilabas dito as respect doon sa programa at doon sa quote-unquote adhikain ng programa. Dito magaling si Atty. Villamor dito na yung nga sabi nga ni Banat Bay, yung respeto nandoon doon. So gumagamit siya ng utak, hindi ng atay. Hindi kagaya ni Atty. Libayan na hindi natin alam kung atay na lang yung pinagagana. Sa madaling salita, marunong ng rumespeto itong maman to. Nire-respeto niya yung RTIA, hindi niya ilalabas dito yung kanyang pananaw pagdating mo dito kay Libayan. Si Libayan, na nakita niya, nag-promote lang daw ito. Wala na namang context. Sabi ko nga sa inyo, itong si Libayan, laging out of context. Meron pa, aside from that, meron na naman isa pang katangahan. Pero bago natin ipagpatuloy yung katangahan na yan, Anharot, pwede ba kitang mautusan? Baka naman pwedeng ilagay mo dyan yung YouTube channel ni Atty. Villamor. I-post mo dyan, natin yan, ipopromote natin yan. I-follow nyo yung mga ganitong matitinong abogado at marunong rumespeto. I-follow natin yan. Wag tayong fumalaw sa mga taong walang karespe-respeto at ang baboy ng ugali na katulad ni... No, sino Banat Bay? Sige nga, tukuhin mo nga sino yung sinasabi mo. Well, actually, hindi naman sa Siyempre, tayo bilang mga nanonood, sikapin naman natin maintindihan at tingnan natin kung sino ba yung nagsasabi ng totoo. Sino ba mas reliable sa dalawa? 'Di ba? Parang
wag lang basta tayong manunood tapos maniniwala. Mag-research din tayo, 'di ba? Kumbaga sa ano siguro naman nagsha-Shopee kayo yung Lazadang ganyan. Magbasa rin kayo ng ng mga comments kung ano bang klaseng itong pinopromote na to. Yan, tulad niyan ni Atty. Libayan. Ano bang klaseng abogado to? Ano ba yung comment sa kanya ng mga tao? 'Di ba? Hindi yung basta lang kayong ewan. Di ko rin maintindihan ba't may naniniwala pa sa kanyang ganyan eh. Diba? Eto papakita ko sa inyo yung counter argument nitong Villamor na ito paki-post po yan Bago ituloy boss, paabutin muna natin ng 1K. Yung bigay? Baka sabihin na naman, paabutin. Dinanawin ko, yung sinasabi ni Jay Gulati kong 1K, yung likes po Kasi alam mo, Jay Gulati, kukumpletuhin mo. Kasi yung mga kabobo, out of context lagi yan. Hindi yung sila marunong magbasa. Puro atay nga yan, hindi nga nag-iisip yan Baka isipin na naman, ano kaya yung sinabi ng paabutin ng 1K? Siguro paabutin ng 1K yung kita ni Banat Bay. Hindi 1K likes. Linawin mo. Okay, panoorin nyo ito kay Libayan Alright. Tulog na natin, nakaka-airtime boses niya Winelcome niya yung sarili niya. Hindi naman siya tumayo. Siyempre sasabihin nila, it's an idiomatic. Okay. Ito, 4 hours ago niya in-upload. Tignan natin yung ayan po yung vlog ni Atty. Villamor. Ayan po, mag-subscribe po kayo. Kasi nilalait siya ni Libayan na kesyo daw hindi daw dumami. Okay? Kasi siya pag nag-utos siya dumadami ba? Hindi nga siya sinunod kasi naglabas ng vlog din to si Atty. Libayan na hinihikayat niya mag-unsubscribe yung mga follower kay Banat Bay. So, imbis na babawasan yung subscriber ni Banat Bay, nadagdagan pa. So, ibig sabihin, walang naniwala sa kanya doon. Ewan ko lang kung may susunod sa kanya. Nakalimutan mo, Libayan, nung inutusan mo na mag-subscribe dito tapos sabay-sabay kayo mag-unsubscribe para umunti yung subscriber ko? Nautusan mo ba? Mag-unsubscribe ay mga tao? Hindi, nadagdagan pa nga ako So, ibig sabihin, wala ka ring kwenta. Wala ka ring influence. Di ba? Pero ba't may naniniwala pa rin sa kanya, di ba, Banat Bay? Talagang hindi mo rin maintindihan ba't kaya ganun? Naalala nyo noon, inutusan niya yung mga kabutas niya mag-subscribe kayo lahat kay Banat Bay. Tapos sabay-sabay tayo mag-unsubscribe. Walang sumunod, dadagdagan pa ng 3,000, 4,000. Diba? Bira to tuloy natin. Pasok. epekto ng pag-shoutout ng Raffy Tulfo ng in action na siya rin doon sa channel niya. Okay? Ito, meron yung vlogger na hindi nyo pa pangalanan tapos lalagay nyo yung picture dyan. Ano ba naman yung ginagawa nyo? Alam mo ba't di niya pinangalanan? Kasi nga, you're not even worthy na pangalanan. Yung pangalan mo, wala na. Sunog na sa mga abogado, ika nga. Ba't di nyo kasi ako pangalanan tapos ilalagay nyo yung picture ko dyan? Minsan, binanatan niya na rin ako 2 beses pero pinabayaan ko lang dahil ako lang naman yon. Meron siya. In fairness, hindi kita binanatan. Kasi ang issue doon, yung sinabi mo na ang trabaho ng prosecutor sa paglabas ng probable cause o pag-determine ng probable cause semantics. Sabi mo, kapag magre-resolve naman sila, semantics lang yan sabi mo. Nag-disagree ako, sinabi ko probable cause. Kasi nga, syempre, lalabas na yung mga prosecutor ay kayang-kayang imanipula yung mga resolution kapag semantics lang. Kasi papalit-palitan lang nila yung mga words, di ba? Hindi nila titignan kung may probable cause o wala. Kaya, sinita ko yun. Hindi kaya binanatan, sinita ko yun. Kasi magkaiba.
Hindi mo alam kung anong gustong palabasin dito ni Atty. Libayan, di ba? Parang sa kanya, sinita tsaka yung binanatan, parang sa kanya magkaiba yun. Di ba? Ako ito nang tingnan nyo eh. Sino ba mas tingin mong mas reliable, si Atty. Villamor o si Atty. Libayan? Tingnan nyo na lang yung, kumbaga sa ano, yung kartada nila sa mga hinawakan nilang kaso. Doon lang kayo bumasi. Di ba? Para malaman nyo sino ba yung mas nagsasabi ng totoo. Ano kaya ibig sabihin niyang banatan? Tsuktsakin?